kagandahan na ginawa niya sa akin nung itong dumaan sa linggo na pagpunta na sa ospital. Gawa nga lang siguro yung nervyos ko, kaya umabot sa ganito. Diba, siguro alam niyo naman, mula nang dumating kami, gano'n na ako. Tapos, minsan naalala ko nga si ano ba yung lagi nagsasabi sa akin, ate, wala dito si Brother Derry. Hindi pa rin ba mag-Derry? 4 months na, ay 5 months na. Tapos, dahil nga sa sobra akong nervyos, sa Pilipinas pa lang, nung first time na biglang hinawakan ng doktor, doon ako nagkaroon ng takot talaga. Ay, ayoko na pumunta sa doktor, ayoko na. Parang, kasi baka biglain na naman. So, talagang, imbis na, talagang sa totoo lang, mula nung dumating kami, talagang gabi-gabi hirap ko talaga ako matulog. Sobra. Hindi ko lang masabi minsan, kay pastor, na ko talagang sobrang sakit talaga. Pero sabi ko, gusto ko kasi ikaw yung maranasan na ikaw talaga yung magpapagaling sa akin. Kasi sa'yo naman ako nagtitiwala. Kahit alam ko naman na, di ba sabi nga instrumento yung doktor, mga gamot, pero ako talagang pinanghawakan ko na ang Panginoon magpapagaling sa akin, na magugulat na lang ako isang araw na talagang itinataas kong kamay ko, nagpupuri sa Diyos, at talagang 3 beses ko na panaginipan na talagang naitaas ko yan. Tapos sigaw ako ng sigaw sa lahat, Panginoon, napakabuti mo talaga. So, hindi pa rin. Nung last week, talagang sabi ko, talagang ang sakit talaga. Sobrang, siguro, sabi ko kasi, Lord, pagka pupunta na ako sa doktor, pero hawakan mo ako, huwag mo pabayaan, yung samahan mo ako. Tapos yung, ikaw yung humawak sa braso ko. Lumalakas ang loob ko dahil kasama ko nga si Jessa. Tapos nung muna talagang pagpatingin namin, sa totoo lang sakit talaga nun. Tapos nung makita ko yung x-ray, nilalakasan ko lang loob ko, pero talagang in-x-ray yung dalawa kong pinakita yung normal, normal talaga. Tapos ito, grabe talaga. Pero sabi ko, parang ini-ignore ko, sabi ko, Lord, ang nasabi ko lang, salamat po. Pero sabi ko, Lord, tapos na ba ako? Sabi ko, tapos na ba ako sa'yo? Sabi ko, parang, wala pa. Sa isip ko lang, hindi ko naisasabi. Sana ko, kahit, alam ko na na rin siya, pero wala pa akong nagagawa sa'yo. Pero, hindi ko na pangit na kung ano mangyari. Ibang-iba talaga. Tapos yung sinabi na ng doktor, sabi ko, bigyan ko ng usapan, lakas ng loob, na tanggapin kung ano man. Pero, sabi naman ng doktor, maybe lang. Tapos kailangan yung malaking ospital. Tapos nung kinabukasan, huwag kayo mag-alala, binigyan kami ng isang referral para sa ospital. Nung gabi na yun, sabi ko, Lord, hawakan mo po yung doktor. Tapos, ngayon pala, pagalingin mo na kung ano man yung check-up ng doktor, wala na, malinis na, wala siyang makita din, pinagaling mo na. Pagdating doon, mas grabe yung ginawa ng doktor na yun, nung check-up. Aba, grabe talaga. Pero, salamat sa Panginoon dahil yung salita niya yun, wala naman akong parang hindi ko ano may sinabi kong anong stage na yan. Pero wala naman akong Pero, hindi ko inaangkin Kung mga hindi ko inaangkin, lang ko wala ito. Naiyak na si Jessa. Pinalabas ako, sabi ko, wala na ba ito ba? Pinalabas pa ako para, saan anak ko pa? Yung anak ko, sabi ko, may problema yung anak ko, sabi ko, baka nervous yung may bata pa sa loob. Ayun nga, sabi ko, kasi sinabalik ko ni kinabukasan para makasigurado yung biopsy. Tapos, sabi ko, ayoko na sabi ko, anak, uwi na lang ako sa Pinas. Tapos, sabi pala, yung masakit daw yun. Ang ginawa ng doktor sa akin, nung pinalabas, hindi pinasama si Jessa, diba? So, hindi pwede. Sabi ko,
parang give up ako kung ano man ang mangyari. Ayoko na, ano na ako kung talagang ano sabi ko. Yes, ayoko na kasi nakita ko yung kalayo.